magmula kaninang alas 5 ng umaga hanggang sa mga oras na ito, literal na hindi pa rin humihinto ang pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Cagayan at Isabela, dulot nga ng bagyong Krising. At although most of the time, mahina hanggang katamtaman lamang yung buhos ng ulan, pero paminsan-minsan bumubugso pa rin, no, yung malalakas na pagbagsak ng ulan sa ilang bahagi nga ng probinsya. At kahit ganito yung sitwasyon at yung posibilidad ng paglandfall ng bagyo dito sa kinaroroonan namin sa Cagayan Province, marami pa rin residente ang parang balik sa lumang tugtugin na ayaw pa rin lumikas kahit na nga may mga ganitong klaseng banta. Tatlo, yung madalas nilang reason na sinasabi nila sa akin, no, sa amin, sa news team. Una, sabi nila, mababa pa naman daw yung level ng Cagayan River na madalas nagpapabaha dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pangalawa, kabisado naman daw nila yung pag-angat o yung level niya, no, at saka yung tinatansya nila yung pag-ulan, hindi naman daw ganung kalakas na very hard yung buhos, no. At pangatlo, malapit lang naman daw sila sa barangay hall at sa evacuation center, pwede naman daw sila lumikas sakaling tumaas daw yung level ng tubig. Yan yung mga dahilan dun sa barangay Damurug na pinuntahan namin sa bayan ng Alcala, kasi yun yung unang-unang binabaha kapag umapaw na yung Cagayan River. May ilan naman na mga residente na inuna munang ilikas yung kanilang mga alaga gaya ng kalabaw para nga mapunta lang daw sa safety, kasi sayang naman daw kapag nalunod ang mga ito kung sakaling tumaas nga raw yung level ng tubig. Sa ngayon kasi, naka-preemptive evacuation lamang ang declaration or order ng mga local government units. Naghahanda pa lamang sila kung sakaling may lilikas, no? Wala pang forced evacuation na pinapatupad pa, bagamat ang pinangangambahan nila ay yung posibilidad na gabi hanggang mamayang madaling araw, posibleng mas lumakas pa yung pagtama ng bagyong Krising dito sa probinsya. Nakahanda naman daw sila. Target nila 0 casualty ng araw dito sa probinsya ng Cagayan at Isabela. So sa ngayon, talagang nakaantabay yung mga rescue at water assets ng mga pamahalaan para sakaling kailanganin at gamitin, no, sa mga residente. May mga ilang overflow bridges na rin na umaapaw ngayon, pero hindi pa ito nakakaapekto sa pagbaha sa malaking bahagi naman ng probinsya. Chiki Maricel. Mon, as we speak, meron na bang area dyan sa Tugigaraw na medyo tumataas na yung tubig? At saka, kamusta yung lakas ng hangin dyan? Hindi ko kasi alam kung yung tunog kanina sa microphone mo, na sangga mo lang ba yung mic o talagang may tumamang hangin? May tumamang hangin, biglang lumakas lang yung hangin kanina, pero sandali lang naman, no. Ang talagang mas kapansin-pansin dito sa bagyong Krising, Maricel, ulan. Mas maulan siya talaga. Bagamat sabi ko nga kanina, hindi ganun kalakas, pero tuloy-tuloy, wala talagang tigil, no. Non-stop rain. Itong nangyayari mula kaninang umaga hanggang ngayong oras na ito. Dito sa Tugigaraw City, isa sa pinakabinabantay dito yung Riverside. Pag umapaw yung Pinakanawan River dito, talagang matatabunan na yung overflow bridge at posibleng bahain na yung Centro Gis, no, dito sa barangay yan dito sa Tugigaraw. Pero as of now, wala pa naman. Awa ng Diyos, di pa naman ito umaapaw sa mga oras nito. Pero sa bahagi ho ng Bagao, dito pa rin sa Cagayan, may ilang areas na talagang may ilang binabahana at may ilang overflow bridges na rin na umaapaw. Ibig sabihin Maricel, ba, Mon, merong mga na-stranded na rin dyan? kanina may information tayo sa Tugigaraw Airport na may mga na-stranded na rin na mga flights, 11 flights as kaninang tanghali yung reported sa atin na na-cancel. At we are just checking kung ito ba ay nag-resume na by afternoon or evening o baka bukas na ito maaaring ibalik kung sakaling gumanda na ang lagay ng panahon, Chiki. It's because na-cancel yung flights pero walang stranded sa mga daan. Like for example, yung mga nag-overflow na bridge na biglang nandun pala sila tapos ma-traffic na stranded. Walang ganon. Oo. Wala pa naman, awa ng Diyos, wala pa naman tayo nakikita mga na-stranded na mga four-wheel vehicles o mga truck, no, na bumabagtas sa mga kalsada. Kasi yung mga overflow bridges naman na yan, parang mga ano to parang mga alternative na mga roads lamang ito. So hindi talaga yung pinakadinadaanan or main road ng mga motorista dito sa Cagayan. Pero still, malaking bagay sana yan para at least mas mapabilis yung pagbiyahe ng mga motorista dito sa malaking bahagi ng probinsya. Pero Chiki, Mon, kamusta yung mukha namang may kuryente? Parang may ilaw yung poste sa likod mo, no? Tubig, signal, kamusta? awa ng Diyos, meron pa.
Ang tindi Ayun, awa ng Diyos, meron pa naman, Maricel, Parang sa lahat ngayon, ng utilities, okay sila. kuryente, tubig, at saka signal, malakas-lakas pa naman yung signal natin, awa ng Diyos. At yun din naman ang hinihiling, talagang binabantayan din ng mga otoridad, no, dito sa mas paghagupit ng bagyong Krising. Panalangin nila, talagang malusaw na lang daw sana para hindi na talaga tumama, kasi nga kakaba-kaba sila kapag ganitong gabi. Kasi ang sinasabi din naman ng mga LGU officials, kung sakasakaling tumama ng oras ng gabi, although naka-ready naman ang kanilang mga rescuers, pero kapag hindi na talaga safe, they need to at least secure the safety of their rescuers as well. Pero meron Sikit, bang Maricel. mga panawagan o paalala na gusto mong ipaabot ang LGU at mga otoridad dyan? Oo. Tama, Chiki, talagang tama. Let me reiterate, no, patuloy pong nananawagan ng mga otoridad ng preemptive evacuation. Ibig sabihin, kung kayang voluntary, mag-evacuate na lamang ang mga residente. Nakahanda naman doon mga evacuation centers dito sa malaking bahagi ng Cagayan. Sa bawat LGU, meron yung mga naka-designate na mga evacuation centers dyan para mas safe na at hindi kakabakaba ngayong gabi hanggang madaling araw. Kasi nga, they will set a deadline. Sabi nila, kung sakaling bumuhos daw malakas sa ulan, kakayanin nilang mag-rescue on a certain period of time. Pero pag talagang hindi na kaya, they will need to stop it at talagang kailangan nila i-secure muna yung safety din ng mga rescuers. Pero again, ayaw naman nilang takutin ng mga residente na baka hindi na sila i-secure, no? So they are requesting na kung kayang lumikas, as early as now, likas na daw po, kasi hanggang bukas naman daw ng umaga, tatama itong malakas sa ulan at sana gumanda-ganda na daw bandang tanghali. Mon, Sige. sino ba kasama mong cameraman dyan? Tsaka assistant? Abay, dalawang cameraman ang kasama ko, sina Dennis Cruz at si Rodel Maloloyon, na giniginaw na rin sa mga oras na ito. Walang tulog, talagang dire-diretsyong biyahe. Oo. Mga Wala pa, bigatin oo. pala yung mga kasama mo, ha? Dala-dalawang cameraman mo. Social ka talaga. Abay, nag-double dose na ba kayo ng vitamin C? Mukhang kailangan nyo yan, eh. Dahil basang-basa ka na. Oh. At kumain na ba kayo? Oo nga. Naghahanap pa kami ng pansit kabagan dito eh. Kaso Oo, wala bukas pa kami ba? nakita, Oh, yun, pero yun nga eh. sa ngayon talagang tinuloy-tuloy muna namin. Pero wala namang mga nagko-close dyan ngayon. Oo, dahil may nga mapupuntahan oo, naman ba kayo? meron naman. So far may mga bukas na mga kainan pa, pero may ilan din mga establishmento na they tend to close muna kasi nga dahil nga dito sa pangamba ng bagyo.